Hindi nyo kayo makikita kung hindi nyo kayo may search. Anyway, yun yung problem. Sabi parang, madali lang naman makuha ang soft spot ng mga Pilipino. Soft spot ko, madali lang makuha ang soft spot ko. Makukuha mo yung soft spot ko kung inuuna mo yung mga Pilipino sa mga pinaggagawa mo puta. Diba? Madali lang po kaming madali lang po naming irespeto ang inyong liderato, madali lang niyo po kaming makuha para ipagtanggol kayo. Kung nakikita namin na nagdidesisyon kayo ng tama at para sa tao. 'Di ba? Ano namang ginawa ninyo para sa tao ngayon? 2 years na ang nakalipas. Pero ako, nagtataka ako kasi nung eleksyon, nakikinig siya. At alam niya kung paano siya manalo. So meaning, nanalo siya, alam niya kung anong gusto ng tao. Bakit ngayon hindi niya ginagawa, hindi siya nakikinig? Ngayon nakaupo na siya. Tapos magtataka siya, bakit magpapalabas siya ng kung ano-anong mga misinformation daw. Misinformation kasi laban sa inyo. Or criticismo laban sa inyo. Oo. Kaya sinasabi information or disinformation. Ano yun? True. Pero pag kayo yung nag-voluntary hunger, fight the voluntary hunger. Ano yun? 'Di ba? Kung sa inyo, Presidential Communications Office, mga basura kayo dyan eh. Diyos ko, tatangay niya. Pagkatapos, by the way ha, ilang beses ko nang sinabi to, but I will say it again. Ang kapal ng mukha ng PCO na we are discussing kineme-kineme with TikTok, Google and Meta and keme-keme, ganyan-ganyan in order to fight misinformation, kineme-kineme. Mga yung post sa page ng Presidential Communications Office na panay fake news eh. Hindi ba sinabi ninyo 51% ng farm to market road was completed under BBM administration? 'Di ba? Hindi ba sinabi ninyo na yung parang X number ng barangay ay na-clear under the Duterte administration? When in fact, yung 27,000 barangays, ganyan-ganyan. When in fact, parang mga 26,000 of that or 25,000 of that was cleared under the Duterte administration. Diba? So parang meron lang silang achievement na few thousands. Diyos me. Kayo ang nagpapakalat ng misleading information in order for the president to look good. Diyos ko, ang pinagpo-post ninyo, lahat ng mga gustong mangyari, mag-post po kayo ng achievement, yung tunay na achievement ng administration na to. Diyos ko, alam mo kung gusto niyo uminit yung ulo ninyo, pumunta lang kayo doon sa page ng Presidential Communications Office, panay kaputahan talaga. Masyadong masyadong bulahan. Yung parang, sabi ng mga to. Ganun yung PCO ngayon. Oo. Pagkatapos sasabihin nyo, freedom of expression, ulul, maniwala ako sa inyo kung di nyo nililimit yung reach ko. Mga puta. Di ba sakit sa puso kinamatay ng Guevara? Baka ito yung sinasabi na sakit sa puso ni kinamatay ng mga gustong gurgurin ng gobyerno. Well, nakakatakot kasi nga merong ang problem kasi doon, hindi kasi mahirap isipin eh. Kaya merong basis yung pag-aalala eh. Kasi nung in-interview ni Anthony Taberna si who's that? Si Lisa. Nung in-interview niya, sinabi niya, ba't ko naman idedemanda yung mga bashers? Mas madaling tumawag ng Romanian. Diba? It's easier to call Romanian, ganyan. Diba sinabi niya yung ganon. Tapos second, nung pinakita ni Jonathan Morales yung video ng pagbabanta sa buhay niya, yung gusto siyang patahimikin, kasi otherwise, kung hindi siya tatahimik, ililigpit siya. Diba? Ililigpit siya. Napaka-telling nung sinabi doon ni Picoy Santiago na, Padre, alam naman natin ngayon, 'di ba? Ang mga tao, hindi na lang yan namamatay dahil binaril. 'Di ba? May namamatay sa sakit sa puso, may namamatay dahil nasagasaan, ganyan-ganyan, 'di ba? Now, yung part kasi na yon, hindi po pwedeng sabihin ni Picoy na, katang-isip lang. Katang-isip lang niya yun eh, 'di ba? Parang sa dami-dami naman ng katang-isip mo, yan talaga yung naisip mo ikatang-isip. 'Di ba? Mainly because dati siyang pulis. 'Di ba? Nawala na lang sa serbisyo yan si Picoy Santiago eh. So, mukhang may weight yung sinasabi niya na gano'n. Kasi if there would be anyone who will know yung different kind of panggugurgur, siya yung makakaalam yun, 'di ba? Ayun. So, yun. So, till Saturday, sabi ni ayun. Ano po bang mga hindi solid ang Canada sa BBM?
Sige, Titelzi, nasa ano ka ba? Nasa Canada ka ba? Kasi yung, meron din kaming regular na chikahan sa TikTok. Taga-Canada rin yun. Bad trip na rin siya kay BBM. Tapos parang ang kinukwento nga niya, they are group of Filipinos who are starting to feel really, parang disappointed and frustrated sa mga ginagawa ni BBM. Ganon. Sabi ni Tito Pasikolan, I strongly disagree. No more BBM supporters here in Toronto, Canada. Ayan. Sabi ni Tito. O, di ba? Miss Joey, salamat sa shirt. Ilang araw na namin hinintay. Buti ngayon nakapag-live ka. Sabi ni Gibbs or the Spasho. Hello. Ayan na. I'm back nga. Balakubek. Ayan. So anyway, ang tawag dito, magsimula nga tayo sa mga iba't ibang ganap, ano? By the way, meron yung mga, bago ako pumunta ng Maisog sa Dumaguete, meron akong for shipping ng mga t-shirt. Hindi ko pa na-ship, wait lang. So yung mga t-shirt nyo, paparating na, wait lang, meron lang akong kailangang tapusin before kayo ma-ship. But definitely baka, definitely by Tuesday, na-ship ko na yung mga yan. Ayan. Sabi ni Ariel Khalil, wag palibre lang ng shirt, dapat alamin ang cost. Correct. Oo, alamin rin natin, di ba? Sabi ni Dennis Integrated Farm, Ate Joey, salamat for inviting Attorney Glenn. Mas nalinawan kami sa kanyang pinaglalaban. Mas luminaw yung intent ng admin ngayon at it disgusts us. Thank you very much. Medyo kasi ngayon yung medyo yung, sa totoo lang yung naririnig ko na bashing kay Attorney Glenn. Sobrang antindi din kasi parang, poster boy ng election reform yan eh. Pagkatapos si BBM, bonggang-bonggang inadapt niya yung election reform na policy noong time na yon. And hindi naman secret na nagtrabaho Attorney Glenn worked with the Marcoses nung panahon na pinoprotest nila yung kaso ng 2016 election. So 'di ba, parang bakit 'di ba? Parang hindi naman just like Maharlika, hindi ganun kadaling itapon yung isang working relationship unless meron talagang reason na malalim. Ganon. So yun. So, di ba mga criticism sa kanya no na parang, hindi kasi nabigay yung posisyon na gusto mo, kaya mo sila kinikriticize ngayon, ganyan. Actually, content pa nga yun ng isang ensaymada vlogger eh. Nakita ko. Nag-vlog si Attorney Glenn, tapos sabi ganun ni Attorney Glenn, isa sa mga reason kung bakit siya napika, kasi meron talaga siyang ine-expect na posisyon na gusto niya. Ganon. Pagkatapos, hindi, in-appoint na siya, may appointment papers na, tapos binawi. Pagkatapos, binalikan siya, tapos sabi niya ganun, hindi kasi namin po pwede ibigay sa'yo yan, ganyan. Eto na lang, mamili ka na lang, eneme, ganyan. Pagkatapos sabi niya ganun, bibigyan niyo ako ng crumbs, ganyan. So, binigyan siya ng alternative ng mga ibang options. Tapos yung unang binigay sa kanya, binawi. So, ang sabi ni, doon sa content na yon, Ensaymada vlogger yung nag-post nun eh, na nakita ko. Doon sa clip na yon, sabi nung, Ensaymada, yung Ensayvo vlogger na yon, sabi niya, see, tingnan ninyo, kaya yan nagkakaganyan, kasi hindi siya binigyan ng posisyon, kinami, parang, bakla napanood mo ba yung video na pinost mo? Yung video na pinost mo, inoferan siya. Meron ng appointment papers, pagkatapos binawi, tapos inoferan siya ulit, ayaw niya na, kasi, syempre, may self-respect yung tao na parang, inoferan niyo ako noon, so babawiin niyo, pagkatapos ngayon, o-offeran niyo ako ulit, para hindi ko kayo awayin, diba? So, diba, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-ganid na parang, gusto niya magka-pwesto right here, right now. Ganun. Kasi otherwise, may offer pa rin naman eh. Diba? At yung pangalawang beses na inoferan siya, tinanggihan na niya. Diba? Miss Joey, sa tingin mo, ginagamit pa din nila ang 31M movement. Dapat bawasan nila ang bilang ng mga DDS. Well, alam mo, Tomale Raymond, huwag mong iniistorbo yung mga kalaban natin pag gumagawa ng katangahan. Hayaan mo silang gumamit lang. Ayun, edi umasa sila na meron pang 31 million. Diba? Ayun. Sabi ni, Ma'am Joey, nag-screenshot po ako ng t-shirt yan, pero nasa malayong lugar po kami. Kapitbahay na po namin ang North Pole. Pwede ba kami magpa-print by ourselves? Sabi ni Louie O. Louie. Of course! Ngayon, wag ka nang mag-screenshot. Ibibigay ko sa'yo yung high resolution na file. So, Louie O. Louie, i-email mo lang ako, PM mo lang ako
then I will send to you the high resolution file. So yun yung gamitin nyo pang print kasi para mas okay. Ayun. Okay? Ayan. Okay na ba? Ang dami yung comment. Parang inip na inip kayo ah. Hindi ako makasabay sa mga comments. Ayun. Okay, anyway, magsimula tayo dun sa Alitagtag Hole. Kasi may nahuli na Canadian citizen na apparent na possible connected daw dun sa Alitagtag Kinembot. Ganun. So nahuli nila si Toby, who's that? Basta Canadian citizen, Batangas Hole, Canadian. Teka lang ha. Batangas Hole. Ayan, si Thomas Gordon Quinn or James Toby Martin, aka James Toby Martin, ganyan. Nakakaloka kasi, bakit ito Canadian? Pagkatapos, ang tawag dito, ito Canadian. Pagkatapos, meron siyang mugshot, pero pinakita sa media yung pangalan. 'Di ba? Diba? Magpo-post ako about it. Canadian na related daw dun sa Alitagtag Hole. Pagkatapos, meron siyang mugshot. Pakita ko lang ha. Pakita ko lang pero hindi ko ipi-play yung balita kasi makaka-copyright ako eh. Ayan, kita nyo? Thomas Gordon O. Quinn, aka James Toby Martin. Suspect pa lang din to. Foreign national. O ba't pinakita yung yung pangalan niya sa balita? O hindi ba yan violation ng March 2024 ninyo na rules? Na bawal yan. So ibig sabihin, bakit in-implement nyo lang yung rule kay Adjalon or Arvin Zarate? Diba? Bakit ganun? So special si Zarate. Well, 'di ba? Actually sa totoo lang, meron akong puting ahas. Although hindi ko alam kung gaano ka-impeachable yung information niya. Na maaaring si Adjalon daw ay wala na sa Pilipinas. Ayun. Maaaring siya daw ay wala na sa Pilipinas. Pero ibabalik daw ba siya sa Amerika? Hindi rin. Sabi ni Iris, hi Miss Joey, always watching your vlog kasi lagi ko inaabangan ng mga balitaktakan ninyo ni Sas. Watching from Yokohama, Japan. Oo nga eh. Although hindi ako sure kung magjo-join si Sas today. Hindi ko sure kung magjo-join siya today, pero sana, ayun. O diba? Sana with matching chicharon mo, sabi ni JVG. Depende na lang sa amos ang pagtupad sa batas, sabi ni Regina Falangi. See how joke they how they make a joke out of our justice system. 'Di ba? Nakakaloka. And then after that, they never talk about it. Hindi na sila nagsasalita kasi raw yung kaso nasa korte na, ayaw na raw nilang makembot, ganyan-ganyan. Parang actually ganito po. Hindi naman hinihingi ng mga tao yung lahat ng mga detalye. Pero ngayon, kung kunwari sinasabi ninyo na nahuli tong Canadian national, you did not even talk about paano siya related. Kasi sinasabi niyo lang, baka related, ganyan-ganyan. Tapos ayaw niyo magbigay ng information na matino. Ganon. Ang problema, feeling ko nananadya sila eh. Magsasalita sila sa early part ng isang criminal event. Pagkatapos, syempre, mag-overshare sila. Pagkatapos, syempre, yung mga tao, ba't kayo nag-overshare? Ganyan. So, ang natural reaction is for them not to talk about it, right? Not to talk about it. Ganon. So, parang feeling ko, hindi kami nagsasalita. Gusto niya, nagsasalita kami. Alam niyo yan, yung parang ganon yung gusto nilang mangyari. Pinapassive-aggressive tayo nitong gobyernong to, sa totoo lang. Pinapassive-aggressive tayo nitong mga putang inang to. Ganon. Ano nila yung parang nananadya, kasi di ba nung sa Alitagtag Hole, isa sa mga criticism was that, paano nyo nalaman na imported? Paano nyo nalaman na ganyan? Ang dami-dami nyo binigay na information, di pa pala kayo nag-iimbestiga. Diba? Ganon, ang dami-daming ganon. And then,
they filed the case, ganyan-ganyan, pagkatapos nag-move na yung proseso dun sa Alitagtagol. And then all of a sudden, they don't want to talk about it anymore. Diba? All of a sudden, they don't want to talk about it anymore. Parang, bakit? Hindi po ganun. Nung kinikriticize kayo tungkol doon sa Alitagtag, na nagbibigay kayo ng mga information, ang criticism doon, paano kayo nakapagbigay ng mga detalye, samantalang kakapangyari pa lang. Ano ba yan? Nag-imbestiga na ba kayo? Nag-ano na ba kayo? Kineme-kineme, ganyan-ganyan. Sabi ni Kobe, ICC is coming. Nagpunta na sila dito. Anong coming ka pala? Nagpunta na sila dito, Kobe. Nagpunta na sila dito, Kobe. Ito naman tatanga-tanga. November pa lang, December pa lang, nagpunta na sila. Nandito na sila. Pinagsasabi nito. Ano ba yan, Kobe? Meron ka ba gusto i-share? Pwedeng umakyat. Pwedeng umakyat, Kobe. Paulit-ulit pa yung comment ang puta. Ano ba yan? Pwedeng umakyat. Bilis. Ayan yung link. Bilis ko, kung gusto mo ipaglaban yung ICC is coming. Ako nga sinasabi ko, nagpunta na nga sila dito. Ano ba naman yan? Diyos me. Inalaw na nga silang magpunta dito ng Solicitor General. Pinagsasabi nito. O sa'yo? I wanna join the rally in New York. Oo nga, maraming gustong mag-join eh. Sabi ni Francis po, I want to join the rally in New York City. Mabuhay ang Pilipinas. Yes po, magkita-kita po kayo dyan. At sana mayroong mag-live, no? Sana may mag-cover. Ayan. Ang tahan ni Kobe late sa Marites. Yung parang feeling niya, savage pa niya. Yung parang feeling niya, yung siya pa yung nananakot. Wala, paparating na ICC. Baka na, nandito na nga. Diyos me, inalaw na nga, pumunta eh. Diba? Tapos sinabi ni Attorney Harry Roque, merong personal knowledge si Attorney Harry Roque kasi yung law firm niya encountered the ICC people. Yung dati niyang law firm. Ganon. And I think Franz Castro also spoke about some ICC official being here in the Philippines. Nandito na sila. Ano pang is coming? Ako sa'yo, Kobe! Diyos me! Ayun. So anyway, ang tawag dito, ayun no, so unahin ko lang to, isa-isahin ko lang to mga topic na to, and then after that, saka ako mag-a-accept ng guest. Sabi ni, yun nga no, yung first is yung sa Alitagtag, na nakakaloka, kasi parang, they're not telling the truth, no? Pagkatapos yung atake nila sa atin, pinapassive-aggressive nila tayo. So yun yung nakakaloka, kasi parang, bakit mo kami bakit ngayon, ayaw niyong magkwento, ayaw niyong magbigay ng detalye, di ba? Now, I can understand there are some information that you cannot share. But you definitely owe to us an explanation just a general situation. Like, for example, ilan na ba ang nakasuhan? Kumusta na po ang update sa inyong mga investigasyon? Ano na yung mga resulta, di ba? Are you looking for a syndicate? Are you looking for an individual here? Are you looking at a syndicate of how big? Di ba? Yung mga ganun man lang sana. Kasi at least yun, dapat sinishare nyo sa public yun. Ano ba yung nilalabanan nyo dito? Isa bang bagong sindikato? Isa bang lumang sindikato? Isa bang sindikato na maraming goons? Yung mga ganyan. Kilala ba siyang sindikato? Ganyan-ganyan. Diba? Kaso, parang naging na sila, yung naging pipi na sila, ayaw na nila magsalita about it at all. Ayun. So anyway, yun yung sa Alitagtag Hall. Ayan. Ngayon, doon naman tayo sa Sarah Resign. Ayan. Nag-conduct ng Sarah Resign rally yung mga Inside Vovo vloggers. Maisog sa Hong Kong din. ICC matagal na nagpunta sa dinalo sa palasyo. Andiyan pa ba si Kobe? Ayun. So anyway, ang tawag dito? Nag-conduct sila ng rally. And they had been promoting it for quite some time. Ang tagal ng promotion nila dyan. Kasi yung Maisog Rally, hindi sila makapag-promote ng matagalan eh. Kasi nga, pag nag-promote sila ng matagal, let's say more than 2 weeks, ganyan. Pag nag-promote sila ng ganyan, nagugurgur. Diba? Nagugurgur siya. So anyway, itong Sarah Resign Rally, sa Liwasang Bonifacio, doon ginanap. At
Natatawa ako kasi yung tarpaulin ng mga organizers doon, mas malaki pa kaysa doon sa actual na cost nila. Yung organizers kasi niya, tatanga rin itong mga 'to, eh. Yung mga organizers niya meron silang tarpaulin, tapos mga vloggers yata yung mga organizers. Tapos yung mga mukha nila nandun sa tarpaulin. Tangina, sobrang narcissist nitong mga 'to. Ano, sa totoo lang, yung maisog organizers, hindi hindi mo sila ano, hindi sila maepal, hindi ano po yung unremitted. Mami like, akyat ka. Teka. Paakyatin na natin 'to habang maaga kasi maaga matutulog 'to, eh. Teka lang, ah. Mami like, akyat ka na. Miss Joey, nagsalita na ang DepEd Union regarding sa Sara resign. Sana ma-discuss nyo rin because they support VP Sara. Ayan. Actually, sino, itong mga nagpaparesign kay Inday Sara, wala mas strength tong mga to. Hindi nga bumibenta yung vlog nila. Yeah, wala man nanonood ng vlog nila, eh. Diyos me. Yung mga vlog nila, panay boosted pa, eh. 'Di ba? So yun. So nakakatawa lang, tapos Diyos ko po, yung ano nila, yung mga causes nila, parang ini-screenshot lang nila yung mga news article, tapos gumawa na silang tarpaulin, tapos Sara resign daw dahil nag-attend daw siya ng maisog rally, ganyan, nag-attend daw siya. Yung mga ganun-ganun, yung parang, you have to present like a real reason why you want Inday to resign. Ano yung pinangako ni Inday na hindi niya ginawa? 'Di ba? Puro senior citizen pa ang Sara resign, sabi ni Chris Caparasdayo. Actually, yung isang nakaka-bother, sinabi ko rin to dun sa, sa kanina. Hi, Mami Laika! Dun sa live ko kanina sa TikTok, earlier today. Kasi, nakakaawa yung mga matatanda. I'm pretty sure bayad yung mga matanda na yan. Bayad yung mga yan. Nakakalungkot na makikita mo na yung mga matatanda ang nagpunta doon para gawin nilang props. Remember si Angel Locsin, nung nagpa-food stamp siya nung pandemic, may mga matatanda pang nagsipagpilahan. Eventually namatay. Yung heat index nun, hindi pa katulad ng heat index ngayon. 'Di ba? Pagkatapos yun yung mga papupuntahin nila doon sa ganung rally. 'Di ba? Anyway, buti na lang walang nasaktan, walang namatay, walang nahilo or what not, ganyan. Pero sana, wag na lang gamitin yung, wag kayo nung batang babayaran, 'di ba? Wag na kayo nung babayaran na medyo bata-bata naman. Diyos me. Tama Ayun. ba, nakita ko din yung Francis Balahura, yung dating sa TikTok? Oo. Anong Oo, sabi niya sa inyo? Anong klaseng parang, Diyos ko, mas maganda pa din yung mga Miss Gay pang Kalawakan pag fieste. Pag, sino niyo ba? Parang comedy to din ang nangyari, Diyos ko. Oo. Actually, tapos parang yung pinagtatatalak nila doon, yung parang wala talagang ka-sense. Mami Laika, kasi talaga, putang ina, eto yung mga pinagbabayaran ninyo. Sayang pera. Ang Sayang yung bobobo. tax. Sayang yung tax namin dyan. Kung Di ano ba? pa, Diyos ko. Nakakaloka. Oo. Nakakaano talaga. Sobrang onte. Actually, medyo dumami-dami na yata nung nag-start na yung program. Kasi yung mga shots na nakita, yung mga sobrang onti talaga sobrang onte. Hindi pa yata nagsa-start yung program nila doon. Ganon. Pero eventually, nung nag-start yung program, medyo kumapal-kapal ng onte. Pero I doubt it is enough to, to put any pressure. Anyway, sige, tuloy nyo lang yan. Kasi sure ako, pag nagkaroon ng maisog rally sa Metro Manila, putya, sure na sure ako, magkakalindol. Okay? Ang konti talaga, sabi ni Tito Ray. Sabi niya gano'n. Yung Sara resign rally, sinabay naman sa paandar ni BBM sa CDO. Ay, meron akong kwento dyan sa sa CDO, kinembot na yan. Ayun. Anyway, Mami Laika, ano pang talak mo dyan tungkol sa Sara resign rally na yan? Wala, hindi ko pinapansin kasi parang wala naman dating. Totoo. May parang copycat lang dun sa Maisog. Parang tapatan natin, kaya lang yung pantapat naman nila. Diyos ko, parang hindi ka pasin-pasin. Parang, di mag-rally kayo dyan. Mukha naman kayong mga tangi. Di mag, Ayun. pakataka kayo Hindi, dyan. pupunta pala dapat si Mike Abe.
Pag nagpunta siya doon, kahiya-hiya. I don't think si Katunying, si Mike Abe pupunta doon sa mga gano'n. Kahit papaano naman yung mga yun, kahit sobrang off nung mga political opinion ng mga yun, hindi naman sila level nitong mga Ensay Vovo na 'to, eh. Kasi Actually, kayo pumunta sila, makikita sila sa picture katabi nila si Mami Peng, si Francis Balaura, di ba? I don't si think Mami Mike Peng Abe will do that to himself or di ba si Mami Katunying or Peng, whoever. di ba si Mami Peng yung umakyat sa sa TikTok live natin noon, yung umaakyat during the Ensaymada na issue. Tama ba? Siya yun, di ba? Hindi ko alam kung umakyat sa akin yan. Parang hindi umakyat sa akin yan si Mami Peng. Hindi Oo. yan umakyat sa akin. Yung nagki-catering na ba din? Yung ba yun? Nagki-catering na ba? Hindi yung Mami Peng, babae yun na matanda. Ah, Kaya hindi ko kakilala. Sabi niya irrelevant. Ayun. kahit umakyat, kahit sumama pa sa kanila si Katunying, kahit pa si Mike Abe, naka-comedy pa rin yung dating. Promise. Well, I don't think sasama si Mike Abe doon at saka if ever I don't think sasama doon yung mga kalibre ni Mike Abe or ni Katunying. May self-respect naman si Katunying at saka si Mike Abe kahit papano. I mean, even if I wholly disagree doon sa mga political positions nitong dalawang to. At kahit pa sabihin na, may mga benefits na ako, ayan sa government, kaya yun, kapi sa government, yung ganun. Kaya sabihin pa natin na ganun, tingin ko naman, naiintindihan nila na yung kalibre nila ay dapat nilang ilayo sa mga bobong to. Oo, ganun. Dapat nilang ilayo ang mga sarili nila doon kasi otherwise, di ba? Makakasama yung sa kanilang image. Anong grounds nila? Anong matibay na na reason bakit kailangan mag-resign? Di ba? Ako gusto ko rin mag-resign eh. Oo, ang sinasabi nila yung tungkol doon sa mga unremitted task. Yung nakakabuwisit ng tatapang nitong mga to, tatanga naman eh, di ba? Pag matapang ka, dapat may galing ka din. Pagka hindi ka masyadong magaling, dapat mabait ka. Ganon, dapat mabait ka. Kung kunwari, magaling ka, sobrang galing mo, sige, pwede kang maging kupal. Kaya ka kupal kasi magaling ka eh. Diba? I-assert mo yung galing mo. Di sige, okay lang yan. Pero pag wala kang galing, dapat hindi ka kupal. Pag wala kang galing, dapat mabait ka. Ganon. Kasi wala ka nang galing eh. So dapat palatanong ka lang, magalang ka lang, ganyan. Ay kasi po parang hindi po ako masaya sa performance ni Inday Sara, ganyan. Yung mga ganon. Oo. Ganon lang siya. So, pag matalino ka, pag magaling ka, o di sige, pwede kang maging kupal. Pagka wala kang alam, dapat mabait ka. Okay? Pag wala kang alam, dapat mabait. Huwag mong pagsasamahin yung wala kang alam tapos kupal ka pa. Diba? Wala ka nang alam, ang kupal-kupal mo. Pita, nakakapang-init ng ulo yung mga ganun. Sarap yun eh. Garutin. Naman talaga, parang kalakaran na yan na pag walang alam, kupal, kasi hindi nila alam na wala silang alam. Ang alam nila magaling sila. Correct. Kaso well anyway, yun nga, pinagsabay nila yung wala nang alam, tapos kupal pa. Tapos ang feeling nila, may alam sila. Diba? Feeling nila may alam sila. Ayun. Tanga lang na pa-resign kay Inday, mas suka-suka pa yung sec ng PCSO, sabi ni Bacolod sa Chico. Actually, eto nga, pag-usapan natin yung reason kung bakit nila pinagre-resign si Inday Sara. So, ang sabi nila is yun nga, may mga unremitted taxes, ganyan. It was already explained. Parang nagkaroon lang ng problem doon sa system. It is a persisting problem on the transmission of taxes. Mga withholding taxes, yung taxes ng mga teachers yun, mga income taxes yata. So, it amounted to X amount of money. Now, you have to remember that our government manpower is 60% composed of DepEd employees. Okay? So, napakadaming DepEd employees. That's approximately 1.1 million. 1.1 million employees. So, imaginein mo yung income tax ng mga yan. Diba? So, pag nagkaroon ng problem sa transmission, yan, the amount is really going to be huge. Ganon. So, na-explain na yan before. Wala namang, hindi naman nagkaroon. Yung mga sinasabi nilang unremitted taxes, kineme, ganyan. Ano yan eh? Kung meron talagang weight yan, it should have been used by real politicians to bring Inday Sara down. Sino bang gumagamit? Ang mga gumagamit lang mga bobo. Diba? O humanap kayo ng kung talagang merong ground yung mga pinagsisisigaw ninyo tungkol dyan sa unremitted taxes, tas yung ghost employee, at saka ghost students, ganyan. Kung talagang may mga weight yan, why don't you sue Inday Sara on those grounds?
'Di ba? Mag-convince kayo ng mga politiko who will back you up diyan sa mga reasons ninyo. Eh kaso kayo nga lang, mga inside gofo nga lang nakakaisip ng mga ganyan. Eh kasi nga bukbok kayo. Hanggang diyan lang yung iniisip ninyo. And I'm pretty sure baka binigay nga lang sa inyo yan eh. 'Di ba? Baka binigay nga Saan lang yung sa inyo ghost yung employee yan na ni? yan eh. Paano nila nasabing ghost employee? Baka nga wala silang kilalang empleyado ng DepEd eh. Paano? Nakakaloka. Saka unang-una pag mga ganyan, makikita na yan ng masisilip na yan ng halimbawa ng audit o kaya ng ombudsman. So, kung yan ay chismis-chismis lang, pinagre-resign nyo base sa chismis nyo, ano yun? True. Eh ayun na nga. Tapos, di sabi nila, tapos nag-attend raw si Inday Sara dun sa Maisog Rally, ganyan-ganyan, dun sa Mura Rally, ganyan-ganyan. Hindi ko maintindihan. Kaya nga sabi ko na eh, bakit yung sa rally nagmumura, ganyan-ganyan? Anong problema mo sa murang putang ina mo ka? Anong problema mo sa mura? 'Di ba? Hindi naman siya prayer rally na prayer na maraming ibig sabihin yung prayer, 'di ba? Diyos me, ito namang mga to. Andun yung mga tao kasi nagpipetisyon sila. Nagpipetisyon sila dun sa gobyerno, nagrereklamo sila. Yan pag nagrereklamo ka, ano, kailangan malalambot na words lang yung gagamitin. Yung kasi yung mga putang ina nila pang hirap mag-explain sa tanga. Pero sige na, pagbibigyan na rin po namin kayo. Pero may anong in-expect mo sa mga kinukuha na yan ng mga ng COA, ng ano, PCO? Kasi ba namang may connection yan sa mga ano, di ba? Eh di ba yung PCO din, putay na, napakatanga din. Alam niyo kung manggugulgul kayo, kung mag-aalang martial law kayo, dapat matalino kayo. Tanginang yan. Food stamp para sa mga voluntary hunger. Lalabanan yung voluntary hunger. Oo. Para labanan ang voluntary hunger. Parang, nakita nito yung mga dieters pa yung tinarget. Ay, mag-intermittent fasting na kayo para may food stamp kayo. Ang tatanga, di ba? Putay ng PCO yan, nakakaloka. Diyos me, nakakaloka sila. Nakakaloka. Eh di ngayon, ayun na nga, so yun yung mga ano nila, mga reasons nila kung bakit yan. Tapos pro-China daw si Inday. Pro-China daw si Inday. So kaya dapat, so, paano naging pro-China? Di ba? Weird ha? Recently, si Imelda Marcos, mamilagay parang meron kang feedback. Ayan. Recently, si Imelda Marcos, kilala niyo si Daniel Long, di ba? Yung aking baby boy na, na friend. Ayan. Si Daniel Long, na-meet niya si Imelda Marcos. And parang kasama yata nito ni Daniel, parang part yata siya ng media kineme nung araw ng meeting na yon. So, nag-meet yung si Chinese ambassador to the Philippines, si Huang Xilian, at saka tapos may iba pa mga attaché na kasama. Tsaka tong si Imelda. Sabi ni Imelda, please continue friendship of the Chinese, of China and Philippines for peace. Ganon, sabi ganon ni Imelda. Ayan. Tingnan nga natin kung kaya nyo sabihan si Imelda na pro-China. Di ba? I really want to hear inside Vovo Vloggers. Di ba? Sige ka, ito ba, I challenge you, inside Vovo Vloggers. Yeah. Will you ever say that Imelda Marcos is pro-China? Because she is, she is, basically. Siya yung pinadala ni FEM nung asawa niya na as a soft as the representative noong kasagsagan ng kapangyarihan ng matandang Marcos. 'Di ba? Actually, yeah, I would say she is pro-China. Kasi gusto niya i-cultivate yung relationship talaga sa China. Siya ang sinaunang pro-China. 'Di ba? So, paano 'yan? Kaya niyo bang sabihan si Bongbong, tanggalin mo na yan nanay mo kasi pro-China yan. Di ba? Ano yan? Diyos me, nakakaloka. So yun yung mga reason nila na parang sobrang, wala naman ni isa sa kanila makakapag-explain ng matino kung ano talaga yung pinaglalaban nila. Ayan. So ngayon, kung sino man po nagbabayad dito sa mga Inside Vovo Vloggers na to, maghanap po kayo ng someone else. Kung gusto ninyong, if you want to win the game of perception, kumuha po kayo ng legit. Huwag yung mga tatanga-tanga. Diyos me, hindi po kayo magmumultiply dyan. Pagtatawanan lang kayo through and through. Diba? Ano ba yan? Ayun lang. Ayun lang. Anyway, so, punta tayo kay Larry Gadon. Alam mo, ang bobo niya. Ang bobo-bobo niya. Siya na-assign sa presidential anti-poverty. Tapos sasabihin niya, haka-haka lang yung kahirapan sa Pilipinas.
Kumpletuhin natin yung quote kay kay Gadon kasi baka mamaya sabihin nila hindi natin kinumpleto yung quote sa kanya. Ayan. Ito yung sabi ni Larry Gadon as quoted by Inquirer. Sabi niya, sa totoo lang, yung mga nagsasabi ng napakahirap ng buhay ay sila lang ang nagsasabi niyan. Haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Lumabas ka ng kalsada at napakarami mga bagong kotse, napaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Marami ang nakakabili ng kotse, marami nakakabili ng sasakyan. That means magandang ekonomiya. Oh my God, do you remember the Pinoy administration talking about traffic? That traffic is the sign of progress. Progress. Tangina, no? Total Nakakaloka. 180 degrees turn. Diba? Parang, oh my God. Ano nangyari dito kay Gadon? Diba? To be honest, hindi ko surprise, no? Kasi sa totoo lang, ito si Gadon, parang di ko naman bet eh. Kahit naman nung time nung election na maka-BBM tayo tapos nasa party siya ni BBM, hindi naman ako masyadong ganun kaano sa kanya, yung parang bilib na bilib. Magaling lang siya pang bardagulan ganon. Pang balahuraan, pero yung kung magiging hindi nga siya kasama sa listahan ko ng senatoriables noon. Oo. Ano lang siya noon parang, "Oy sige, since kakampi ka di okay ra." O yung tino-tolerate mo lang kasi kakampi mo eh, 'di ba? Parang ganun yung ganun yung Kung di ba naman siya nag-iisip, naniniwala pala siyang haka-haka lang yung poverty na yan. Ano bang ginagawa niya dyan sa Presidential Anti-Poverty Program na yan? Umalis na siya dyan. Di ba? Actually, ang sinasabi nila, ang minimin daw kasi dito ni Gadon is yung mga, ang tawag dito, iba naman daw kasi yung mahirap doon sa extreme poverty. Ganon. Iba daw kasi yung mahirap kaysa doon sa extreme poverty. Remember, kasi nung election, nung panahon ni Duterte, di ba merong ganyang drama din yung mga makakaliwang grupo na naghihirap ng mga Pilipino, walang makain, kineme, ganyan-ganyan. Naghihirap ang mga tao dahil kay Duterte, ganyan-ganyan. Di ba may mga ganong palitan ng opinion nung panahon ni Duterte. And then, yung mga tao, that includes me, I would say and I would argue na meron naman po kasi talagang mahirap na tao. Merong mga mahihirap na tao ngayon, pero hindi po yan kasalanan ni Duterte. Tapos ngayon, 'di ba, ako I remember very clearly. Ganito po, kapag po kasi sabi niya, ang dami na naghihirap, ang dami na ganyan-ganyan, ang dami nang eme-eme, ganyan-ganyan. Naiintindihan naman natin yun, dapat talaga i-address yun. Ang problema kasi dun sa mga nagsasalita about mahihirap nung panahon ni Duterte, ang biniblame nila si Duterte, na si Duterte yung dahilan kung bakit mahirap yung mga yun. 'Di ba? Yun yung problem. Okay. Ngayon kasi, kaya nababad trip yung mga tao kay BBM. Kasi parang wala naman talaga siyang plano na iaahon sa hirap yung mga mahihirap. Ang plano lang niya, bigyan ng ayuda. 'Di ba? Bigyan ng yan na po ba ang plano niya? Final answer na yan? 'Di ba? Ngayon, yung sitwasyon ngayon, si Gadon ay nasa anti-poverty body ng gobyerno. It is incumbent upon you to recognize the poverty threshold. For you to say na maraming tao sa mall at maraming nakakabili ng mga is not an indication that okay ang buhay ng mga taong nasa poverty line. Okay? Philippine Statistics Authority released a data that 22.4% of the population is living between is living below the poverty line, which is ang poverty line was around 13,000 na income. So, sinukat yon base doon sa mga Pilipino na hindi afford bumili ng basic food and non-food. Diba? So ngayon, for you to say na, ay, meron mo maraming nasa mall, maraming nakakabili. Hindi po sila part nung how much was that? 24 million? 24 million people? Teka, puntahan lang natin yung PSA ng very, very quick. Ay naku Gadon, ikaw sukatin mo lahat ng floor area ng lahat ng mall dito sa Manila. Tignan mo kung kakasya yan lahat ng may hirap diyan. Saka mo sabihin, ngayon kung kasya lahat ng may hirap, edi baka nga yung mga nasa mall lahat ng may hirap sa Manila. Oo. Yung sinasabi niya kasi pangbardahan yun eh. Pangbardahan yun ng mga taong walang pwesto sa gobyerno.
alam mo yun, ano, Oo. you get what I mean, ano, Mami Laika? Yung Oo, sinasabi niya kasi, yun, sinasabi yes, niya, hindi yun. naman kayo mahirap kasi ang daming ano, kineme, ganyan. Yung mga ganyang reasoning po, pangbardahan po yan ng mga private individuals. Hindi po yan dapat sinasabi ng tao na merong pwesto sa gobyerno na ang main task ay labanan ng kahirapan. Putang ina mo ka. Okay? Diyos Wala me. palang kahirapan, wala kang lalabanan, umalis ka na diyan, shoota ka. Oo, hindi pala kailangan yung opisina mo, tang ina mo ka eh. 'Di ba? Ano pinagpuputak mo diyan? Ba't ka galit na galit? Ngayon, ito incidence and magnitude. So, this is the official ano no, poverty statistics report first sem of 2023. So, ang sabi dito, yung among individuals na lang yung kunin natin, no. The poverty incidence was estimated at 22.4% or 25.24 million poor Filipinos. So, gadon, meron tayong 24.25 million na poor Filipinos. Define natin yung poor na yan bilang mga ano no, mga pamilyang Pilipino, individual part ng pamilya na may income na hindi kayang maabot ang basic food and non-food needs. So, hindi ito makakain na 3 beses isang araw, hindi ito makabili ng mga basic na pangangailangan para sa pamilya nila, yung mga ganun-ganon. So, hindi mo po pwedeng sabihin na, ay, yung mga nagsasabing napakahirap ng buhay, ganyan-ganyan, kineme-kineme. Meron pong, I'm pretty sure meron pong 25.24 at least na nagsasabi na napakahirap ng buhay. Napakahirap ng buhay. So, ewan ko sa'yo kung saan nanggagaling yung haka-haka mo. Alam Diba? mo miss ko, pangbardagulan okey yung mga sinasabi niya, kaya lang nasa puwesto ka na po ngayon at ang puwesto mo is labanan ng kahirapan sa Pilipinas. Para malabanan mo yung kahirapan, dapat i-acknowledge mo na may kahirapan ba talaga. Ngayon kung nakikita mong haka-haka lang pala, wala kang magagawa diyan, wala kang maitutulong. Kasi dapat Correct. i-acknowledge mo muna na may mga mahihirap na Pilipino na kailangan mong tulungan. Eh, Kung hindi mo ina-acknowledge yan, sino tutulungan mo? correct. So, ano no, ito naman si Gadon, sa lahat ng statement mo, ilagay mo, isaksak mo dyan sa utak mo na merong 25.24 million poor Filipinos. Hindi mo sila dapat kinakalimutan. Yung mga tao na yan, malamang hindi nakapunta ng mall. Yung mga tao na yan, malamang hindi makakabili ng sasakyan within their lifetime. So, hindi sila yung nakikita mo na nagsasabi ng nahihirapan. Diba? Ayan Sayang o, talaga. hindi, yung Laki pera nila, naman. hindi kayang bumili ng basic food and non-food needs. Sige nga, Nakakamiss no yung panahon ni Duterte, yung mga pinag-assign niya, yung pagalingan, tas ang gagaling, sila Togade, sila Mark Villar. Tapos ngayon, eto yung mga tao ni BBM. true, nakakaloka. Ito si Gear, ay, pakitin ko lang si Gear. Asan ba to? Si G. Gear, umakyat ka ba? Akyat ka ulit, Gear. Sorry, hindi ko nakita. Ayun. So, di ba, parang nakakaloka naman tong si nakakaloka naman tong si Gadon. Parang, ito po kasi yan, yung parang, yung mga sinasabi mo, hindi dapat nanggagaling sa isang tao na may hinahawakang ahensya para labanan ang kahirapan. Kasi bakit mo nakalimutan na meron tayong 25.24 million na Pilipinong mahirap? Diba? Diyos me. Meron akong mahabang post nung isang araw, Mami Laika. Sabi ko, actually, ang mga Pilipino, follower lang talaga siya. Sa totoo lang. Yung nature natin, kung sino yung nasa taas, kung sino yung alpha, susunod lang tayo. So that is why, walang, alam mo yun, yung parang, kunwari, si Gibo. Di ba si Gibo, maganda naman yung performance niya nung si GME ang presidente. Oo. Di ba? Si, uh, who else? Sino pa ba yung mga ibang mga officers na Maynardo Guevara was actually very brilliant and very proactive nung panahon ni PRRD to do some legal actions kapag kinakailangan. 'Di ba? Gibo, what is Gibo doing right now? 'Di ba? Hindi ko Wala, talaga mag-get. nagpapakabobo siya. I mean, it shows, sa akin nasa totoo lang, this is very telling kay Gibo. And for me, it's make or break. Kasi pinakita lang nito na si Gibo, follower lang talaga. Follower Oo. lang si Gibo. Hindi si Gibo po pwedeng maging leader. Kasi susunod lang siya kung ano yung utos nung kung ano yung utos nung na alpha niya eh. 'Di ba? Hindi Bakit po ni pwede. kahit gumawa na yung utos, susundin pa din niya. Oo, kahit wala nang kabuluhan yung utos, susundin niyo pa rin. 'Di ba? Parang ay ano po ba ang inyong sinumpaan ay loyalty doon sa nag-appoint sa inyo o para sa bayan niyo?
'Di ba? Kasi ito may embot pa 'to si Gibo Teodoro noon na dalawang beses siya inoferan ni PRRD para sa DND position. Tinanggihan niya. Sabi niya he wants to contribute as a private citizen. So nung una akala ko, ay, taas naman ng standards ni Gibo. Parang, kasi that time parang, ang pagka-present ng media kay PRRD is parang masyadong probinsyano, ganyan-ganyan. Yung, alam mo yon yung prom di, walang class, jologs, ganyan-ganyan. Ganun yung paano kay PRRD nun eh. So parang, at the back of my head, ang iniisip ko, ay siguro ayaw ni Gibo kasi parang feeling niya papalpak si Duterte. Kaya ayaw niyang ganyan. Sa totoo lang, yun yung naisip ko at the back of my head. At medyo rin ako doon na parang ba't hindi nga tinanggap yung opportunity na mag-serve sa one of a kind leader na kagaya ni PRRD. And for all people, for him na nagkaroon siya ng very close interaction kay PRRD, hindi ba dapat na nakita niya na yun na Tapos ngayon pinili niya magtrabaho sa isang weak leader. So it says a lot about Gibo. Ibig sabihin si Gibo, hindi niya kayang i-distinguish kung sino ang exceptional leader sa isang leader na ginagawa siyang tanga. Diba? Actually, may na-disappoint ako sa kanya kasi talagang during nung tumakbo siyang presidente, talagang kinampin ko siya sa mga kakilala ko na wag si Ninoy, si Gibo na lang. Tapos, parang buti na lang natalo. Mm-mm. Eventually, oo nga. Ayun. So sabi niya, amboy raw talaga sa Gibo. Yun yung sinasabi nila kaya raw tinanggihan. Kasi, amboy nga daw siya. Ayun. Sabi ni Zizi, Gibo turned down Duterte because Gibo has always been pro-USA and Duterte is warming up with China that time. Hindi ba naging part si Gibo doon sa tripartite agreement nung panahon ni Gloria? And then, legitimate question to ha. Hindi ba siya naging part noong tripartite agreement with China and Vietnam na i-explore yung South China Sea? Kasi I had an impression that he was part of it eh. DND siya, di ba, ni Gloria? DND siya ng panahon ni Gloria eh. Di ba ZZ, SS? Ayun. Pero may tama ka, si Gibo is just follower lang siya, hindi siya pwede maging leader. Oo. Kung anong kulay, kung ano yung ng leader niya, yun din siya. Oo. So kung mapunta siya sa palpak na leader, palpak siya. Palpak Pag lang magaling din siya. magaling siya. Correct. So para sa akin, Gibo, di ba? Magaling siya during time ni Gloria, hindi ko maintindihan paano nangyari, bakit ganito ngayon? Well, Mar Rojas, di ba? Mar Rojas was an impressive, parang marami siyang parang, di ba parang bibong-bibo siya noon eh, nung panahon ni Gloria eh. Di ba? Oo. Bibong-bibo siya noon nung panahon ni Gloria eh. Kaya nga nanalo yung senador kasi bibong-bibo yung performance as DTI secretary eh. So ibig sabihin, si Mar Rojas, mukha siyang magaling noon kasi yung leader niya, mataas yung demand sa kanya. Tapos na-meet niya yung inuutos ni Gloria or whatever it is yung mga task ni Gloria para sa kanya, na-deliver niya. So nag-reflect, di ba? Nag-reflect sa kanya. Ibig ko sabihin, parang tayo generally, as yung mga Pilipino, no, generally, mga followers lang talaga. Kaya nasya-shock tayo pagka merong mga lumalabas na Rodrigo Duterte, pag may mga lumalabas na Jonathan Morales, na who are very aggressive in doing what is right. Even if that means nababanggain mo yung alpha mo. 'Di ba? Even if that means nababanggain mo yung nagbibigay ng utos na hindi tama. Actually, sa mga leadership trainings na attendant ko, laging na-highlight yung importance yung dapat sa team mo, pero kang devil's advocate. Alam mo yung hindi oo ng oo sa'yo? Para maging magaling na leader ka, dapat hanapin mo yung tao na yun na mahilig mag-question, tapos ikikip mo yun. Kasi yun yung pang-counter mo sa mga decision mo. Kasi kapag lahat oo sa'yo, wala nagsasabi ng hindi, pwede kang pumalpak. So at least mayroong nagsasabi, hindi. Alam mo yung may kontrabida. Oo, yung importance nung pag-oppose on certain items of your may taga-baril ka ng idea mo, 'di ba? Oo, kaya yung mga galing na leader, may mga talagang naghahanap sila ng ganyang tao na kailangan ko ng taong ganito, yung hindi oo sa akin, mag-oppose lagi sa akin. So ngayon, kung yung leader na katulad halimbawa ng gusto natin is yung leader na utos ng nautos, tas lahat oo ng oo, wala tayong patutunguhan. True. Ayun. Actually, ang chismis nga sa kaparangan,
ang una raw ginawa nitong administrasyon na to, in order to, is binili nila lahat ng oposisyon. Di ba Yun yung nga? nakaka-bad trip me. Tingnan mo kaya walang kumukontra nasa kanila lahat ng buong kongreso. Even the Diba? mainstream media, lahat, even yung, napansin nyo, di ba ito napansin na natin before, kahit nung suportado pa natin si BBM, na parang, bakit si BBM parang nakipaglabing-labing sa mga dilawan? Parang, hoy, Oo. inuuna mo pang hinutin yung mga yan, kaming mga nag-ano sa'yo, suporta sa'yo, parang dineded mo yung mga pangako mo sa amin. Oo. Ginagawa mo yung mga pangako ni Lenny, ano ba yan? True, true. And also, yung yung, ano nga yan, nawala sa isip ko yung sasabihin ko. Sige, tuloy mo muna sasabihin mo, Amilay ka. Nawala sa isip ko yung gusto kong sabihin. Ayan. So, ayun, lahat mo ngayon, even yung mainstream media, ang bait nila kay BBM. Ay, di ba, nung napansin natin nun nga yun na, bakit yung mainstream media parang ang galang-galang na nila kay BBM? Di ba? Tapos kasi, hindi kasi sila ganyan kay PRRD. Kay PRRD, kahit maganda yung balita, pag na-report nila, iaanggulo nila ng negative, di ba? Correct. Di ba? Kahit ano okay lang naman kung okay sila ngayon, maganda yung ano nila ngayon kay BBM, pero during election, di ba? Yung mainstream media kung paano rin banatan si BBM during that time. Tapos ngayon biglang cambio yung mainstream media nung presidente na. So, which is pwede naman nilang hindi kumambyo. Gawin pa rin nila yung katulad ng ginagawa nila kay BBM nung election saka kay PRRD. Pero bakit ngayon biglang ang bait nila kay BBM? Ano meron? True. Ayun nga. So, ayan. Akala kasi nila parang, yun kasi yung problema sa administration ngayon. They do not really want to nung in-interview kami do sa DZRJ kahapon, kahapon. Sabi ni Sir Johnny Gomez, sabi niya, tingin mo, meron ka pa bang soft spot sa BBM administration? Tingin mo, meron, kung kunwari, hingin ng administration yung tulong mo or yung idea mo kung paano sila magtatagumpay, ano yung sasabihin mo? Sabi niya gano'n. Paano mo sila matutulungan? Sabi gano'n ni Sir Johnny Gomez. Sabi ko, napakadali lang kunin ng puso ng mga Pilipino. Makinig ka sa mga sinasabi namin. 'Di ba? Whether mag-agree ka sa sinasabi namin, mag-disagree ka dun sa sinasabi namin, pero pag may reklamo ang bayan sa'yo, pakinggan mo at i-address mo. 'Di ba? Yung problema dinidismiss na kasi ng gobyerno na 'to eh. So sa akin, parang wala akong nakikitang pag-asa dito sa gobyernong 'to, as long as tinutuloy nila yung ginagawa nila na nagde-dedma sa problema ng mga normal na Pilipinong kagaya ko. 'Di ba? Kung ang administration na 'to will continue kagaya nito, ginugurgur yung mga Facebook pages natin, 'di ba? Nililimit yung reach ng mga Facebook pages na kagaya ko na political content creator, ganyan. Actually, yung sa akin talagang grabe talaga yung grabe talaga yung panggugurgur sa akin. Talagang nililimit talaga nila yung yung I am not seen in the news feed, walang notification. Pag shinare mo yung content ko, ang lalabas, this link has been deleted, kinemerlu, ganyan. It has always been like that. Hindi talaga fair itong gobyerno to. Ayaw nila na kumakalat or nakikita ng ibang tao yung mga kritisismo laban sa kanila. It's really, really, really anti-democratic. 'Di ba? Huwag kayo magpanggap dyan, Emerald, na wala kang kinalaman dyan. Diyos me. How can you explain na yung mga political content creator, mas malalaki yung mga engagement nila, pero ang baba ng reach nila? 'Di ba? Ano yun, over-engage yung mga over-engage yung mga followers namin sa amin. 'Di ba? Kasi kung kunwari ikaw, shinare ka ng isang 10,000 followers na account. So makikita ka dapat ng 10,000 followers niyo. So lalaki yung reach mo kasi shinare ka ng isang taong malaking content creator din. Ganyan. Anong ginagawa ninyo? Pag shinare yung mga content ni Sas, content ni Marlica, content ko, content nila Mami Laika, or ng mga iba pa dyan, na ayaw ninyo, ang ginagawa nyo, kinoconsider nyo siyang violation. At huwag kayong maarte dyan kasi ang dami ko ng screenshot about it. Okay? Hindi nyo man yan ginagawa sa lahat ng Facebook user, pero percentage of the people who are engaging to political content pages like mine who's critical against the government, ganun po yung ginagawa ninyo. So, kumbaga, hindi nyo lang kami siya na-shutdown, pero pinapatay nyo yung gripo.
hindi niyo lang kami pinuputulan ng ano, hindi niyo lang kami parang 100% pinapatay. Pinapatay niyo lang kami ng mga 60%. Ganon. Ganun yung ginagawa. Actually, nag-interact ako sa inyo nila sa'yo. Pero yung mga ano nyo sa newsfeed ko, hindi lumalabas. Pupuntahan ko talaga kayo mismo. Kaya yung search ko sa FB, number 1 kayong dalawa ni Sas kasi pinupuntahan ko kayo mismo para Oo. makita ko yung mga post nyo. Hindi niyo kami makikita kung hindi niyo kami isa-search. Ganon. Hindi niyo kami makikita kung hindi niyo kami isa-search. Anyway, yun yung problem. Sabi parang, madali lang naman makuha ang soft spot ng mga Pilipino. Soft spot ko, madali lang makuha ang soft spot ko. Makukuha mo yung soft spot ko kung inuuna mo yung mga Pilipino sa mga pinaggagawa mo, putang ina mo ka. 'Di ba? Madali lang po naming irespeto ang inyong liderato, madali lang niyo po kaming makuha para ipagtanggol kayo. Kung nakikita namin na nagdedesisyon kayo ng tama at para sa tao. 'Di ba? Ano bang ginawa ninyo para sa tao ngayon? 2 years na ang nakalipas. Pero ako, nagtataka ako kasi nung eleksyon, nakikinig siya. At alam niya kung paano siya manalo. So meaning, nanalo siya, alam niya kung anong gusto ng tao. Bakit ngayon hindi niya ginagawa, hindi siya nakikinig? Ngayon nakaupo na siya. Tapos magtataka siya, bakit magpapalabas siya ng kung ano-anong mga misinformation daw. Misinformation kasi laban sa inyo. Or criticism laban sa inyo. Oo. Kaya sinasabi information or disinformation. Ano yun? So, pero pag kayo yung nag-voluntary hunger, fight the voluntary hunger. Ano yun? 'Di ba? Kung sa inyo, tangina ninyo, Presidential Communications Office, mga basura kayo dyan eh. Diyos ko, tatangay niyo. Pagkatapos, by the way ilang beses ko nang sinabi to, but I will say it again. Ang kapal ng mukha ng PCO na we are discussing kineme-kineme with TikTok, Google and Meta and keme-keme, ganyan-ganyan, in order to fight misinformation, kineme-kineme. Mga tangina nyo, kayo yung post nyo sa page ng Presidential Communications Office na panay fake news eh. Hindi ba sinabi ninyo 51% ng farm to market road was completed under BBM administration? Di ba? Hindi ba sinabi ninyo na yung parang X number ng barangay ay na-clear under the Duterte administration? When in fact, yung 27,000 barangays, ganyan-ganyan. When in fact, parang mga 26,000 of that or 25,000 of that was cleared under the Duterte administration. Diba? So para meron lang silang achievement na few thousands. Diyos me. Kayo ang nagpapakalat ng misleading information in order for the president to look good. Diyos ko, ang pinagpo-post ninyo, lahat ng mga gustong mangyari, mag-post po kayo ng achievement, yung tunay na achievement ng administration na to. Diyos ko, alam mo kung gusto niyo uminit yung ulo ninyo, pumunta lang kayo doon sa page ng Presidential Communications Office, panay kaputahan talaga. Masyadong masyadong bulahan. Yung parang, sabi ng mga to. Ganun yung PCO ngayon. Oo. Pagkatapos sasabihin nyo, freedom of expression, ulul, maniwala ako sa inyo kung di nyo nililimit yung reach ko. Maputang ina nyo. Ayan.